Binalaan na kita, pero hindi ka nakinig. Ngayon, tingnan mo ang resulta ng katigasan ng ulo mo. Ibang tao ang magbabayad. Wala kang utang na loob sa amin ni inay. Pagkatapos ka naming arugain, ito pa bang igaganti mo? Sige, subukan mo lumapit. Isang hakbang mo pa, makikita mo kung paano gumulong ang ulo ng nanay mo. Lumapit ka kung hindi na mahalaga ang buhay ng matandang babaeng to. Huwag mo sasaktan ng inay. Ako na lang ang bihagin mo. Pakawalan mo ng inay. Maawa ka sa kanya. Sa tingin mo, malilinlang mo ko? Pakakawalan ko lang ang babaeng to kapag malayo na ako sa lugar na to. Malayo sa inyong lahat. Tumakas ka na kung yan ang gusto mo. Basta pakawalan mo ang inay. Sa tingin mo, ganun kadali yun? Akala mo ata hindi ko alam kung anong naglalaro dyan sa utak mo. Alalahanin mo, sabay lang tayong lumaki. Yun naman pala eh. Bakit ginagawa mo to sa amin? Talaga bang puro kasamaan na lang ang laman ng puso mo? Ha! Huwag mo ako umpisahan ng pangangaral. Oh! Sinabi nang huwag kang lalapit eh. Talaga bang wala nang halaga sa'yo ang buhay ng nanay mo? Isa na lang, ibabaon ko na sa kanya ang mahaba at matutulis kong kuko. Ipapakita ko sa'yo kung paano ko dukutin ang puso niya. Hayop ka! Hindi lang ako hayop. Halimaw din ako. Mas matindi pa ang pagkahalimaw ko sa inyo. Nakikiusap ako, Ana. Alang-alang man lang sa ilang taon na pinagsamahan natin. Isipin mo yung pag-aalaga sa'yo ni inay. Kulang na lang lumabas ang puso ni Ronnie sa kinalalagyan nito. Matagal silang nagtagisan ng titig ng babae. Nang sulyapan ng binata ang ina, kinakapos na ito ng paghinga. Ilang araw nang masama ang pakiramdam nito. Minsan kasing nangaswang ito sa malayong lugar, umuwi ito na may malalim na sugat. Hanggang ngayon, hindi pa rin naghihilom ang sugat na yon. Malaki ang paniniwala niya, may orasyon ang patalim na ginamit ng taong yon sa kanyang ina. Lalong kumabog ng malakas ang dibdib ni Ronnie nang umisi sa kanya ang babae. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Kitang-kita niya na bumulwak ang malapot na pulang likido sa bibig ng ina bago ito natumba. Si Ana naman ay nagmamadaling tumakas. Bahagya pang nalito ang binata kung hahabulin ng babae o dadaluhan ng ina. Sa huli, nilapitan niya ang ina na naghihingalo na ng mga oras na yon. Muli itong umubo at inilabas nito ang itim na perlas. Pilit yung iniaabot sa kanya. Nakikiusap ang mga mata nito sa kanya na tanggapin na niya ang bagay na yon. Inay, huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Mahal ko kayo, pero... Nakita ni Ronnie ang pag-agos ng luha sa mga mata ng ina. Bakas din dito ang hirap. Alam ng binata na ang tanging paraan para hindi na mahirapan ng ina ay tanggapin ang itim na perlas. Hinaplos pa ng ina ang kanyang pisngi. Sa nanginginig na kamay, inabot yun ni Ronnie at saka walang pag-aatubiling nilunok. Sabay niyon ang pagkakalagot ng hininga ng ina. 10 araw ang matulin na lumipas. Hindi pa rin natatagpuan ng binata si Ana, ang responsable sa pagkawala ng kanyang ina, kasintahan at iba pang tao sa lugar nila. May palagay ako na nakalayo na si Ana sa lugar natin. Simula ng araw na yon, wala na kasing natagpo ang patay dito o kahit sa karatig lugar. Yun nga ang palagay ko eh. Balo ko po siyang hanapin sa ibang lugar. Kahit saan pa siya maglungga. Hahanapin ko siya at pagbabayarin sa ginawa niya. Mag-iingat ka, iho. Tuso ang babaeng yon. Ginagamit niya ang pagiging maganda at bata para maraming mahumaling sa kanya. Kahit kailan hindi ako mahuhulog sa peking gandang meron siya. Kung ganon, saan mo siya balak hanapin? Mag-uumpisa po ako sa mga karatig lugar. Basta mag-iingat ka, iho.
Oo nga pala. Kabilugan ng buwan mamayang gabi. Mas maigi sigurong dumito ka muna. Hindi umimik si Ronnie sa sinabing yon ng matandang lalaki. Pero hanggang gumabi, hindi siya umalis sa kubo nito. Pagsapit ng gabi, voluntaryo siyang nagpatali sa poste ng kubo. Habang minamasdan siya ng matandang lalaki sa pagkakagapos, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Tinubuan siya ng balahibo sa buong katawan. Humaba ang mga kuko sa kamay at paa. Humaba rin ang kanyang bibig at lumabas ang pangil. Umatungal siya ng malakas. Gusto niyang makakawala sa pagkakatali kaya pilit siyang nagwawala. Lalong namula ang mga mata niya sa galit. Kinabukasan, parang walang nangyari kay Ronnie. Normal muli ang kanyang kilos. Natatakot ako na baka makasakit ka ng inosyenteng tao kapag nasa ganon kang kaanyuhan. Ano pong gagawin ko, Tata Pilo? Para mapigilan ko ang pagiging aswang ko. Nananalitay man sa akin ng dugong aswang. Ayoko pa rin maranasan na makatikim ng dugot laman ng tao. Nauunawaan kita, iho. May alam ako para mapigilan mo ang pagiging aswang at umatake ka sa mga tao. Bago umalis ng araw na yon, tinitigan muna ni Ronnie ang medalyon na nasa kanyang leeg. Ibinigay yon sa kanya ni Tata Pilo. Naroon ang pag-aalinlangan sa kanya kung makakatulong nga ba yon sa kanya. Pero sa huli, ibinigay niya ang pananalig doon na magagawa nga nitong kontrolin ang kabilang bahagi ng pagkatao niya. Una siyang naghanap sa mga karatig baryo. Dala ang nag-iisang larawan ni Ana. Nagtanong-tanong siya sa mga taga roon. Iisa ang sagot nila. Hindi nila kilala ang babae. Hanggang inabot na siya ng dilim sa daan. Naisipan na lang niyang ipagpabukas ang paghahanap sa babae. Habang tinatahak niya ang daan pauwi sa kanilang baryo, nakarinig siya ng mga sigaw. Ayon sa kanyang naririnig, parang inaatake ang lalaking sumisigaw. Agad niyang hinanap ang kinaroroonan ng mga sigaw. Sa tabing daan, naroon ang basket at nagkalat ang mga balot sa lupa. Napagtanto niyang nagtitinda ng balot ang inaatake ng kung sino mang nilalang na yon. Sa di kalayuan, sa likod ng matataas na talahiban, doon niya naririnig ang mga sigaw. Malayo na ngayon sa bahayan at kahit anong sigaw ng lalaki ay walang makakarinig sa kanya. Humakbang siya palapit doon at saka hinawi ang mga matataas na damo. Nakakubabaw sa isang lalaki ang isang mabalahibong nilalang. Pilit nagpupumiglas dito ang kanyang biktima. Tila gutom na gutom ang nilalang. Nang akmang dudukutin na nito ang puso ng lalaki, hinila ito ni Ronnie palayo sa lalaki. Galit siyang binalingan nito pero natigilan din. Marahil naaamoy nito si Ronnie na kauri nito. Umatungal muna yon bago tumalilis. Nilapitan naman ni Ronnie ang lalaki na namimilipit sa sakit. May mga kagat ito sa braso. Inaalalayan niya ito pero nagpumiglas. Maawa ka sa akin! Huwag mo ko saktan! Maawa po kayo! Huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan. Gusto lang kitang tulungan. Talaga? Tao ka ba talaga? Nasaan na yung aswang? Wala na siya. Umalis na. Aalalayan na kitang makatayo. Nakaligtas ka nga sa aswang. Baka hindi ka man makaligtas sa tuklaw ng ahas. Ha? May aso dito? Aray! Sugat ko! Ang sakit! Oh, dahan-dahan kasi ang kilos. Malalim ang sugat mo. Kailangan niya magamot. Saan ba ang bahay mo? Sa Santa Rita ang sa amin eh. Ha? Doon ka pa nakatira? Ang layo naman ang sa inyo. Bakit nakarating ka dito? Nagtitinda po ako ng balut eh. Ito ang unang beses na nakarating ako sa lugar na ito. Gusto ko lang subukan na magtinda rito.
Hindi ko naman nakalain na ito pa mapapala ako. Kung uuwi pa kita sa inyo, baka maubusan ka na ng dugo. Ang mabuti pa sumama ka muna sa akin. May kakilala ako na marunong manggamot. Taga saan ka ba, kuya? Taga kabilang baryo lang ako. Di hamak na mas malapit kumpara sa inyo. Hindi na sumagot ang binata. Namimilipit pa rin kasi ito sa sakit. Si Ronnie na ang dumampot sa basket at sa mga nagkalat na balot sa lupa. Pagkatapos, saka na niya ito inalalayan. Kung kailan malapit na sila sa kubo ni Tata Pilo, saka naman ito nawalan ng malay. Walang nagawa kundi pasanin niya ito pauwi ng kubo. Hindi naman na nagulat si Tata Pilo nang mapagbuksan siya nito habang pasan sa balikat ang walang malay na binata. Agad niyang ikinuwento ang nangyari kahit hindi pa nagtatanong sa kanya ang matandang lalaki. Wala pa ring imik nang kinuha nito ang mga gamit sa panggagamot. Si Ronnie naman naisipan magpahangin sa labas ng kubo habang nakatingala sa buwan. Maya-maya pa narinig niya ang pagbubukas ng pinto ng kubo. Nalingunan niya si Tata Pilo na palapit sa kanyang kinaroroonan. Tata Pilo, kumusta po yung pasyente niyo? Maayos na ang lagay niya. Sino bang binatang yon? Hindi ko po kilala Nakita ko lang po siya sa daan habang inaatake ng isang aswang. Taga Santa Rita daw po siya. Ang layo naman ng pinanggalingan niya. Ano naman ang ginagawa niya dito sa atin? Tindero po siya ng balot. Kaya siguro kung saan-saan nakakarating. Kaya naman pala. Swerte niya at napadaan ka sa lugar na yon. Oo, naisip ko nga din po yan Buti doon ako dumaan at hindi sa shortcut na madalas kong daanan pauwi rito sa atin. Kinabukasan, tanghali na nang nagising si Atoy. Kinurap-kurapan niya ang nanlalabong mga mata. Napansin niyang hindi siya pamilyar sa lugar. Nang biglang maalala ang nangyari sa kanya nang nagdaang gabi. Napabalikwas siya ng bangon pero nang maramdaman ang kirot sa kanyang mga sugat ay bigla rin siyang napabalik sa kanyang kinahihigaan at impit na napapadaing na lang. Saktong pumasok naman si Tata Pilo sa kubo at nakita siyang gising na. Napakunot pa ang noo nito nang makitang napapangiwi siya. Oo, dahan-dahan lang sa pagkilos. Baka magdugo yung sugat mo. Sino po kayo? Nasaan ako? Nandito ka sa kubo ko. Ako nga pala si Pilo. Mas kilala ko sa tawag na Tata Pilo. Dito sa baryong ito. Isa rin akong albularyo. Kung ganun po, kayo pong gumamot sa akin? Oo. Wala ka nang malay nang dalhin ka rito ni Ronnie. Buti naagapan ng mga sugat mo. Ronnie po pala yung pangalan ni Kuya. Yung nagligtas sa akin kagabi sa aswang na yun. Nasaan na po pala siya? Maaga siyang umalis. May kailangan kasi siyang gawin. Napakaabala ng tao. Ganun po ba? Naku, maraming salamat po sa inyo Tata Pilo. Salamat po sa panggagamot niyo sa akin. Wala yon. Nanggagamot naman talaga ako. Kapag tuluyan ka ng magaling, ipapahatid na kita sa bahay ninyo. Baka mamaya nag-aalala na yung mga magulang mo. Teka, ano nga palang pangalan mo, iho? Ako po pala si Anthony. Pero Atoy na lang po. Yun po kasi ang nakasanayan na tawag sa akin Kapag kaya mo na, Atoy, ipapahatid na lang kita sa habal-habal sa pamangking ko. Pero sa ngayon, dumito ka muna. O paano? Maiwan muna kita Kukunin ko lang yung pagkain mo. Mabilis nang nakatalikod ang matandang lalaki. Maya-maya lang, bumalik na muli ito na may dalang pagkain. Mahinang umusal ng pasasalamat ang binata bago nilantakan ang pagkaing dala nito. Hanggang kinabukasan ay hindi na niya muling nakita si Ronnie.
Bago man ang halian, hinatid na siya ng pamangkin ni Tata Pilo sa kanilang baryo. Kinagabihan naman ay dumating si Ronnie na bigo sa paghahanap kay Ana. Sa itsura mo ngayon tsak na hindi mo pa nahanap si Ana. Di pa nga po eh. Susubukan ko namang lumayo. Siya nga pala, pinatid ko na yung binatang iniligtas mo nung isang gabi. Atoy pala yung pangalan niya. Pinapaabot na lang niya yung pasasalamat niya sa'yo. Taga Santa Rita daw siya eh. Baka makita ulit kami. Ibig bang sabihin balak mo doon hanapin si Ana? Hindi lang po sa baryo na yon. Kung kinakailangan lalayo pa ako. Makita ko lang yung babaeng yan. Napatitig na lang si Tata Pilo sa matigas na anyo ng binata. Aninag rin niya sa mga mata nito ang matinding poot para sa babaeng dahilan ng kasawian ng dalawang babaeng mahalaga rito. Siya man ay nagnanais na rin na mahuli si Ana para na rin masupil na ang kasamaan nito. Batid niyang iisang katanungan lang ang naglalaro sa kanilang isipan. Kung nasaan na ngayon ang babaeng yun. Samantala, nagtakip na lang ng dalawang tenga si Atoy. Para na kasi siyang mabibingi sa pagpapalahaw ng kapatid sa kabilang silid. Kababalik lang nito sa bahay nila. May hinala siyang pinuntahan na naman ito ang kabit ng asawa. Nang hindi makatiis, bumangon siya at lumabas ng bahay. Tinungo niya ang bahay ng kabit ng bayaw. Naabutan naman niya ito sa labas ng bahay nito. Kahit malayo pa lang ay kita na ang alindog ng babae. Mukha itong 18 lang sa totoong alam nilang edad. Maganda ang hubog ng katawan, maamo ang mukha at malalabanos din ang kutis nito. Kung hindi niya kilala ito na kabit ng bayaw, malamang pati siya ay mahumaling sa ganda nito. Hindi mo ba talaga titigilan ng bayaw ko? Ha? Sinisira mo ang pamilya ng ate ko eh. Oh, ikaw pala, Anthony. Pasok ka muna, halika. Talaga bang manhit ka na? O sadyang talagang makapal lang ang mukha mo? Ha? Ay, ano bang ikinagagalit mo? Ang pagpunta ba ni Archie dito sa bahay? Siya naman tong kusang pumupunta dito eh. At isa pa… Kasi inaakit mo siya. Maganda ka naman. Bakit hindi ka maghanap ng walang sabit? Bakit kailangan mo manira ng pagsasama ng mag-asawa? Makinig ka sa akin. Ang bayaw mong pagsabihan mo, wag ako. Siya tong lapit ng lapit sa akin eh. Binabalaan kita ah. Layuan mo ang bayaw ko. Dahil kung hindi, ipagkakalat ko ang bahon yung dalawa sa lugar na ito. Nakakaloko lang nang ngumiti sa kanya ang babae. Hindi man lang niya ito kinakitaan ng pagkatakot. Tila natutuwa pa ito sa kanya. Nang masabi na ang lahat ng gusto niyang sabihin, tumalikod na si Atoy. Pagdating sa bahay, naabutan niya doon ang bayaw. Ito naman ang kinumpronta niya. Talaga bang hindi mo titigilan ng pambababae mo, ha? Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Nangako ka kay ate na magiging mabuti kang asawa noon. Pero ano tong ginagawa mo ngayon? Wala ka nang ginawa kundi pasakitin ang damdamin niya eh. Huwag ka nga mangialam. Personal namin problema ng kapatid mo to. Ano na naman kasi yung ginagawa mo dito sa bahay namin, ha? Alam ko na. Kailangan mo na naman ba ng pera, ha? Nandito ako para damayan ang kapatid ko. Imbis kasi na ikaw ang gumagawa nun, ikaw pa nagpapahirap sa kanya eh. O ba't sobra na yung bibig mo ha? Baka nakakalimutan mo, nandito ka sa pamamahay ko. Bahay din to ng kapatid ko no? Kaya may karapatan akong tumuntong dito. Ang yabang mo ha? Ano, kaya mo na ba ako? Wala ka pa nga may pagmamalaki. Ang tanda mo na, hindi ka pa nakakatapos ng pag-aaral. Huwag mo akong itulak. Huwag mong maday-dayti yung marumi mong kami sa akin ha. Ganon ha? Bumalandra si Atoy sa may pader sa lakas ng suntok ng bayaw. Yon ang naabutan ng kapatid, kaya napatili ito sabay dalo sa kanya. Iniharang pa nito ang katawan sa kanya nang akmang susugurin siyang muli ng asawa nito.
Umiiyak itong nagmamakaawa sa kanyang asawa na huwag siyang saktan. Pagsabihan mo yung kapatid mo, ha? Akala mo kung sino na eh. Palayasin mo yan sa bahay natin. Dahil kung hindi, ako mismo ang kakaladkad sa kanya pabalik sa pinanggalingan niya. Ikaw dapat ang umalis sa bahay na to eh. Sobra-sobra na ang hirap na pinaparanas mo sa kapatid ko. Palayain mo na lang siya kung di mo kayang iwan ang kabit mo. Ikaw na lalaki ka, ha? Huwag mo kong gagawa ng istorya sa harap ng ate mo. Wala akong kabit. Nagmamang-maangang ka pa? Kalat na sa buong baryo ang relasyon yun ng babaeng yun. Dahil sa'yo, wala nang ginawa ang kapatid ko kundi umiyak. Andaman bang ipagpalit ang pamilya mo nang dahil lang sa babaeng yun? Sinasabi nang wala akong kabit eh. Mas paniniwalaan niyo pa kasi yung sabi-sabi ng mga chismosa dito sa atin eh. Ay nako, huwag ka nga mag-deny. Alam na nga ng ate. Sadya talagang makapal yung pagmumukha mo na itanggi pa yung mga kalokohan mo. Pare-pareho talaga kayo ng ate mo. Ay naku, bahala na nga kayo. Magsama na kayong dalawa. Mabilis na lumabas ng bahay ang bayaw. Natataranta namang humabol dito ang kapatid niya. Narinig pa niyang nagmamakaawa ito na huwag umalis. Pero walang pakialam na tumuloy pa rin ang lalaki. Maya-maya, narinig na lang niyang humahagulgol ang kapatid. Walang nagawa kundi yakapin na lang ito ni Atoy habang umiiyak na parang bata. Dumiretso naman si Archie sa bahay ng kabit nitong si Brenda. Malawak na napangiti ang babae nang mapagbuksan siya ng pinto. Tuloy-tuloy naman siyang pumasok sa loob. Oh, bakit sambakol yung pagmumukha mo? Huwag mo sabihin na nag-away na naman kayo ng asawa mo. Visit kasi yung bayaw ko eh. Kung ano-ano pinagsasabi kanina. Sumugod nga rin yun kanina dito eh. Parang lalamunin ako ng buhay. Galing din dito yung lalaking yon. Teka nga. Uy, saan ka pupunta? Uwi ng bahay para turuan ng leksyon yung inutil na yon. Hindi ako papayag na bastusin ka rin niya dito mismo sa bahay mo. Hayaan mo na. Sa ibang araw mo na lang turuan ng leksyon ng lalaking yun. Ay nako. Pagod na nga ako sa trabaho. Sasalubugin pa ako ng ganun ng bayaw ko. Ito namang asawa ko. Wala nang ginawa kundi awayin ako. Imbis na ipaghanda ko ng makakain. Puro mga tanong ay bubungad sa akin. Iiyakan pa ako nun pagkatapos. Ano yan? Alam na nila yung tungkol sa atin. Iiwan mo na ba ako? Siyempre hindi. Ano bang klaseng tanong yan? Akala ko iiwan mo na ako eh. Ilang gabi rin kaya akong hindi nakakatulog sa kaiisip. Makakatulog ka na ng mahimbing ngayon dahil nandito na ako. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Oo nga pala, nagluto ako ngayon. Malakas kasi ang kutob ko na darating ka eh. Ipinagluto kita ng paborito mong kaldereta. Ah, talaga? Buti pa dito may masarap akong ulam eh. Sa bahay, aawayin ka na nga. Wala man lang masarap na ulam. Puro pritong isda lang ang alam ng asawa kong lutuin eh. Minsan nga sunog pa eh. Mga ngatwiran pang maraming ginagawa at abala sa pag-aasikaso ng mga bata. Hindi na nga maasikaso ang sarili. 30 pa lang pero mukha ng 40 ang itsura. Hindi man lang magawang magsuklay. Ay nako. Grabe ka naman sa asawa mo. Baka kaya naging losyang dahil sa pag-aasikaso sa inyo. Nasa bahay lang naman siya eh. Yung bunso na lang nga namin ang kasama niya sa bahay. Gasino nang magsuklay siya kahit papano. Hindi. Sadya talagang pabaya siya sa sarili niya eh. Ang layo ng itsura niya sa'yo, no? Ikaw, maganda at bata. Hindi lang yun. Maasikaso pa sa akin. Kaya paanong hindi ako mawiwiling pumunta dito? Huwag na nga nating pag-usapan ng asawa mo. Baka mawalan ka pa ng ganang kumain eh. Maupo ka na rito, kukunin ko lang yung ulam at kanin ha. Ang bango ah. Mapaparami na naman ang kain ko nito. Pusin mo to ha, kaya ako nagluto nito para sa'yo. Hayan o, mainit pa yan. Itsura pa lang nakakatakam na eh. Baka ba ito? Ah, oo. Baka yan. Binili ko kanina sa palengke. Huli ka na. Sabayan mo na akong kumain. Ha? Hindi na. Para talaga sa'yo yan. Saka, busog pa ako eh. Masarap nga.
Ang lambot ng karne. Maghapon ko yung pinakuluan para talagang lumambot ng husto. Matanda na kasi yung bakang kinatay eh. Paano mo nalaman na matanda na? Ha? Narinig ko lang na pinag-uusapan ng matadero at nung kasama niya. Ay di bale, napalambot mo naman eh. Ang dinamnam ng karne. Ang swerte ko talaga sa'yo eh. Bukod sa maganda na, galing mo pang magluto. Sus! Wala ka ng bukang bibig kundi pagpuri sa akin. Baka mamaya lumaki na ulo ko niyan. Ano? Totoo naman yung mga sinabi ko eh. Ano ba yung sikreto mo? Bakit ka ganyan kabata tingnan? Kaya nga sikreto eh. Ikaw talaga. Sige. Hindi na ako magtatanong. Teka. Ayoko muna umuwi sa bahay. Pwede bang dito muna ako? Oo naman. Kung gusto mo nga dito ka na tumira. Kung pwede lang sana eh, no? Kaya lang, hahanapin ako ng mga anak ko eh. Akala ko ba mahalaga rin ako sa'yo? Siyempre mahalaga ka rin. Kayo na mga anak ko, ang mahalaga sa akin. Alam naman natin na hindi mo kami pwedeng piliin lahat. Kailangan kung sino lang ang matimbang sa puso mo. Mahal ko ang mga anak ko. Huwag mo sana akong papiliin ha. Kapag ba nawala ang mga anak mo, wala na ba ako magiging kahati sa'yo? Anong ibig mo sabihin? Biro lang yun. Masyado ka namang seryoso. Sige na, kumain ka pa. Ubusin mo ang niluto ko para sa'yo. Pinakaba mo naman ako eh. Akala ko eh. Akala mo ano? May gagawin ako masama sa mga anak mo para mawala sila? Ay, di ah. Wala akong ganong iniisip ah. Ikaw talaga. Sarap talaga ng luto mo. Dahil sa kaabalahan sa pagkain, hindi na napansin ni Archie ang pagtalim ng mga mata ng babae. Nang gabing yon, busog na busog si Archie sa pagkaing inihanda ng babae para sa kanya. Doon na rin siya natulog sa bahay nito. Magdamag din nilang pinagsaluhan ang bawal na relasyon nilang dalawa. Dahil walang pasok kinabukasan, hindi pa rin umuwi si Archie sa kanilang bahay. Tila nawala na siya ng pakialam sa pamilyang naghihintay sa kanya. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang babaeng kinahuhumalingan. Baka hinihintay ka na ng pamilya mo. Hayaan mo silang maghintay. Ayoko makita yung babaeng yun eh. Akala ko ba mahalaga sa'yo ang mga anak mo? Oo. Kung hindi nga dahil sa kanila eh, wala na akong balak na umuwi pa dun eh. Masisira lang yung araw ko kapag nakita ko na naman yung losyang kong asawa. Kung maaari lang sana na dito na lang ako habang buhay eh. Gusto mo bang tuparin ko yung hiling mo? Paano naman? Basta, ako nang bahala doon. Isipin mo na lang na malapit na tayong magsama ng walang sagabal. Sige, ikaw ang bahala. Ilaantok pa ako eh. Ano? Tutulog lang muna ako ah. Gisingin mo na lang ako mamaya. Tumagilid pa ng higa si Archie bago pumikit. Pinagmasdan pa ng babae ang malalim na paghinga niya. Nang matiyak na nakatulog na siya, saka naman siya dahan-dahang tumayo. Inayos muna niya ang sarili. Tiniyak niyang maayos ang kanyang itsura bago lumabas ng bahay. Balak niyang magtungo ngayon sa talipapa para mamili ng pagkain at upang maghanap na rin ng bagong biktima. Habang naglalakad dala ang kanyang basket, hindi maiwasan ng ilang kalalakihan na mapatitig sa kanya. Pinaghalong paghanga at pagnanasa ang mababanaag sa mga mata nila at pinaghalong inggit at paninibugho naman sa mga kababaihan. Maririnig naman sa paligid ang bulungan na hindi nakaligtas sa kanyang pandinig. Ang ilan sa mga yon ay ang pagsasabi na malandi siyang babae, naninira ng pamilya at kuryosidad ng ilan kung saan siya nanggaling. Bakit bigla na lang siyang sumulpot sa baryo na yun? Isang buntis ang kanina pa niya sinusundan ng tingin.
Napakabango ng sanggol na nasa sinapupunan nito. Parang mababaliw siya ng mga oras na yon. Pasimple pa niyang pinunasan ang tumulong laway sa kanyang bibig. Bago umuwi, inalam niya muna kung saan nakatira ang babae. Pagdating sa bahay, nadatnan na niyang gising si Archie. Oh, saan ka galing? Kanina pa kasi kita hinahanap eh. Pumunta lang ako sandali sa talipapa. Ikaw talaga, sandali lang ako nawala na-miss mo na agad ako. Siyempre naman, no. Hanggat maaari, ayoko mawala ka sa paningin ko. Ako din naman. Kaya nga gagawa ako ng paraan para tuluyan na tayong magkasama. Kung ihilingin mo sa akin na iwan ko ang pamilya ko, alam mong hindi ganun kadali yun. Mahal ko ang mga anak ko eh. Hindi ko kayang hindi sila makita. Sila lang ang dahilan ko para umuwi ako ng bahay. Huwag na nga natin yan pag-usapan. Bumili ako ng baka, magluluto ako ng bulalo. Tamang-tama, bagay sa malamig na panahon. Paparami na naman ako nito ng kain ko. Balak mo yata akong patabain eh. Yan ang isa sa paraan ko ng pag-aalaga. Gusto kong sa ganyang paraan ay maramdaman mong mahal kita. Iyakap ni Archie ang babae. Pakiramdam niya, lalo siyang nahuhulog sa kumunoy ng pagkakasala. Pero wala na siyang pakialam pa. Ang mahalaga sa kanya na ibibigay ng babae ang lahat ng kanyang pangangailangan na hindi kayang gampanan ng asawa. Pag-uwi niya sa kanilang bahay ng hapong yun, nadatnan niyang naroon pa rin ang bayaw. Biglang nag-init ang kanyang ulo. Oh, bakit nandito ka pa rin? Di ba sabi ko sa iyo na umalis ka na sa bahay na to? Wala kang karapatan na paalisin ako dito. Bahay din to ng kapatid ko, no? Hanggat hindi niya sinasabing umalis ako, hindi ako aalis dito. Ganun. Di sige, huwag kang umalis. Pero wag ka na muling mangyengelam pa sa personal naming problema ng kapatid mo, ha? Mangyengelam ako dahil niloloko mo siya, no? Ano, magbubulag-bulagan na lang ako sa mga ginagawa mo? Hindi ako papayag na magsaya kayo ng kabit mo habang ang kapatid ko ay naghihirap ang kalooban. Kaya ba pinuntahan mo si Brenda sa bahay niya para guluhin? Di lumabas din ang totoo. Inamin mo rin na may relasyon kayo ng babaeng yun. Wala akong inaamin sa'yo, ha? Nalaman ko lang na pinuntahan mo siya sa kanila. Kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig mo, ha? Nagsisinungaling ka pa. Nahuli ka na nga eh. Alam mo, kung sakaling maghiwalay kami ng ate mo, ikaw ang may kasalanan eh. Dahil sa pangengialam mo. Oy, huwag mong ipasa sa akin ang kasalanan na ginagawa mo, ha? Kung talagang mahal mo ang pamilya mo, hindi mo magagawang magloko. Tumigil ka na nga. Paulit-ulit na lang yung mga paratang mo eh. Wala ka namang ebidensya eh. Ate mo nga, hindi ako pinaparatangan ng ganyan eh. Paano? Bulag kasi yun sa pagmamahal sa'yo. Yun naman pala eh. Di manahimik ka na lang. Wala ka namang magagawa eh. Nagpupuyo sa galit na akmang susugurin ni Atoy ang bayaw, pero biglang dumating ang kanyang kapatid. Inawat sila nito pero mas kinampihan nito ang asawa. Lumabas na lang ng bahay si Atoy para magpahangin. Nagsisikip kasi ang kanyang dibdib dahil sa matinding galit. Maya-maya, lumabas ang kanyang kapatid at masinsinan siyang kinausap. Anito, umuwi muna siya sa lumang bahay ng kanilang mga magulang. Para daw yon sa ikatatahimik ng bahay na yon. Hindi naman makapaniwalang napatitig na lang si Atoy sa kapatid na umiwas naman ang tingin sa kanya. Nang araw ding yon, nag-alsa balutan si Atoy. Umiiyak naman ang kanyang mga pamangkin na edad 8, 5 at 3 taong gulang. Malapit siya sa mga ito dahil madalas siya ang kasama ng mga ito habang abala ang kanyang kapatid sa pagsunod-sunod sa kanyang bayaw. Kahit harap-harapan na siya nitong niloloko, hindi pa rin itong magawang komprontahin ang asawa. Mabigat ang pakiramdam na kinuha niya ang mga gamit at saka humakbang paalis.
Pagdating sa lumang bahay ng mga magulang, sandali lang siyang nagpahinga at kumuha na ng mga balot na ititinda sa araw na yun. Mabilis naman siyang nakaubos ng paninda niya ng gabing yun. Pauwi na siya sa bahay nila nang may tumawag sa kanya. Hindi niya agad nakilala ang boses ng lalaki. Naku, pasensya na po boss. Ubus na po yung balot ko eh. Hindi naman ako bibili. May tatanong lang sana ako. Ano po yun? Ay, teka. Parang kilala kita. Tama! Ikaw nga, Kuya Ronnie. Yung nagligtas sa akin sa aswang. Oo, ako nga. Mabuti naalala mo pa ako. Pwede ko bang makalimutan yon? Yung taong pinagkakautangan ko ng buhay ko? Salamat iniligtas mo yung buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo malamang wala na yung poging tendero ng balot dito. Sayang, ubos na pala yung paninda mo. Mabili naman pala dito sa lugar nyo no? Bakit pa napapadpad ka sa lugar na yon? May mga oras din kasing matumal ang benta dito sa amin. Katulad noon, 3 araw nang hindi nauubos yung balot kong tinda. Hindi na nga mga lahati man lang Kaya yun, naisip ko sa ibang lugar magtinda. Bimalay ko ba naman aswang pala yung buena mano ko dun. Pauwi ka na ba niyan? Oo. Teka, ano nga ba yung itatanong mo? May alam ka bang paupahan dito? Kahit kwarto sana para sa ilang araw lang. Naku, walang ganyan dito. Buong bahay meron. Pero kailangan tiran mo ng ilang buwan. Kung gusto mo, doon ka na lang sa bahay namin. 2 silid doon. Hindi na kita sisingilin. Sigurado ka. Baka magalit ang mga magulang mo kung magpapatuloy ka ng hindi mo lubusang kakilala. Naku, matagal na akong ulila sa mga magulang no. Meron akong kapatid pero may pamilya na siya at may sarili ng bahay. Ganun ba? Kung ganun sasama na ako kung hindi naman nakakaya. Oo naman, ano ka ba? Ayos lang yun. Para makabayad din ako ng utang na loob sa'yo. Nang humakbang ang binata, sumunod na rito si Ronnie. Nasa unahan lang niya ito at panay ang kwento sa kanya tungkol sa lugar nila. Nasa 30 minuto din bago nila narating ang may katamtamang laki ng bahay. Napansin ni Ronnie habang patungo sila doon na wala ng bahay sa paligid. Matataas din ang mga damo sa paligid. Tila nabasa naman ng binata ang laman ng isip niya. Bahay ito ng mga magulang namin ni ate. Simula nang mawala yung mga magulang namin, napabayaan na tong bahay. Malimit din kasi naroon ako sa bahay ng kapatid ko. Ang totoo niyan kababalik ko lang kanina dito. Kaya pagpasensya naman na yung bahay namin Pero hindi naman ito haunted house. Mukha lang kasi wala nga nakatira. Yung katabi naman namin na lupa, private property yun. Ibinenta na nga ng may-ari Taga ibang lugar yun nakabili. Kaya ang bahay na lang namin ang natitirang nakatayo dito. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag Makikituloy nga lang ako Magrereklamo pa ba ako? Gusto ko rin kasing malaman mo para wala ka ng tanong-tanong dyan sa isip mo. Huli ka na. Pasok ka na sa munti kong tirahan. Pagpasok pa lang sa bahay ay naamoy na agad ni Ronnie ang kalumaan ng bahay. Kahit sinasabi nitong matagal nang walang nakatira doon, mahihinuha pa rin na maayos ang mga kagamitan na naroroon. Malinis din ang buong bahay. Halika, sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo yung magiging silid mo. Malinis naman yun. Kaya lang amoy kulob dahil wala nang gumagamit. Dati ang silid ng ate ko kaya puro pambabae yung gamit. Huwag mo nalang pansinin yung pink na sapin ng higaan at kulay pink na kortina. Doon naman ako natutulog sa silid ng mga magulang namin Nako, salamat na marami Meron na akong komportableng matutuluyan. Wala yun. O paano? Naiwan mo na kita Magluluto lang ako ng hapunan natin. Sige, sasamahan na kita. Halika, para may kakwentuhan naman ako. Hindi ka naman siguro maselan sa ulam, no? Tortang talong lang kasi yung lulutuin kong ulam Hindi naman ako mapili Kahit ano kinakain ko, maliban lang sa karne Bakit? Ba't hindi ka kumakain ng karne?
Ha? Mahina kasi yung panunaw ko. Kaya hanggat maaari hindi ako kumakain ng kahit anong karne. Ah, matipid ka naman pala sa ulam eh. Kapag may pananim kang gulay sa likod bahay nyo, nako, buhay na buhay ka na. Ay, siya nga pala. Kumusta na nga pala si Tata Pilo? Ayos naman siya. Minsan nababanggit ka nga niya eh. Ako rin naman, naiisip ko noon na bumalik sa lugar nyo ni Tata Pilo. Gusto ko lang kayong dalawin. Nauunahan nga lang ako ng takot. Baka kasi mamaya may makita na naman akong aswang. Kahit anong oras pwede kang pumunta doon. Yung aswang na muntik na makapatay sa'yo, wala na. Nahuli na yun ng mga tao. At talaga? Mabuti naman. Kahit nga dito sa amin natatakot na din ako eh. Kaya hindi na ako nagpapagabi masyado. Mahirap na Di natin masabi. Baka mamaya meron na rin pala dito sa lugar namin. Huwag ka mag-alala. Habang nandito ko, aalamin ko kung may mga aswang na nakatira dito. Paano mo naman gagawin yun? May paraan ako kung paano ko malalaman kung may aswang sa lugar ninyo. Siguro dahil sa medalyon mong suot, no? Anting-anting ba yan? Kaya ba mabilis mong natalo yung aswang na yun? Bigay sa akin to ni Tata Pido. May iba akong pinagagamitan nito. Hindi ko nga alam pwedeng sabihin. Sabi nga nila, hindi daw pwedeng ipagsabi yung kakayanan ng anting-anting. Baka daw mawala yung bisa nito. Maliban sa pagbibigyan nito, siyempre. Mukhang marami kang alam paano, nung buhay pa kasi si tatay, mahilig yung magkwento ng mga kababalagan. Paborito niyang ikwento noon tungkol sa mga aswang at saka anting-anting. Naku, napahunta na ako sa iyo. Baka nagugutom ka na. Luto na rin naman tong kanin Mabilis naman lutuin tong ulam. Nang tumalikod ang binata, napapangiti na lang si Ronnie rito. May kadaldalan ito pero mahihinuha niyang mabait. Ilang minuto pa ang hinintay niya bago sila naghapunan ng gabing yun. Habang kumakain nga sila, panay pa rin ang kwento ng binata sa kanya. Hinintay lang niya na makatapos itong magligpit bago siya nagpaalam na papasok na sa silid na pinagamit nito. Nang nakahiga na siya, naging mailap naman sa kanya ang antok. May ilang minuto rin siyang nakatitig lang sa kisame ng silid bago naisipang bumangon. Lumabas siya ng bahay. Sinalubong siya ng malamig na hanging panggabi. Mula nang tumuntong siya sa baryo na yon, wala naman siyang nararamdaman na kakaiba. Walang bakas ng amoy doon si Ana. Bukas, sisimulan niya na. Sa ibang bayan naman siya maghahanap sa babae. Sandaling oras lang siyang nagpahangin bago muling pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, silahis ng araw na nanggagaling sa siwang ng bintana ang nagpagising kay Ronnie. Uminat muna bago tumayo at saka lumabas ng silid. Naabutan niyang nagluluto si Atoy. Ngumiti ito sa kanya nang makita siyang papalapit. Oh, magkape ka muna. Sandali na lang to. Ayos ba yung tulog mo kagabi? Oo, malamig pala dito kapag gabi, no? Ay nako, sinabi mo pa. Lalo na kapag bandang magdidisyembre na. Takbo, sobrang lamig dito. Kulang na lang magyelo ka na sa lamig Ay, o nga pala. Dito ka lang ba sa lugar namin o may iba ka pang pupuntahan? Pupunta ako sa ibang bayan. Baka nandun yung hinahanap ko Tingin ko kasi wala siya dito. Sino bang hinahanap mo? Mabuti nang hindi mo na malaman kung sino. Para din yung sa kabutihan mo. Siguro mahalaga siya, no? Kasi ang damong suyurin ng lahat ng lugar para mahanap lang siya. Babae ba siya o lalaki? Babae yung hinahanap ko. Okay. Sana mahanap mo na yung kung sino man siya para matahimik na yung puso mo. Uwi ka ba mamaya? Tingin ko baka hindi. Pero bago ako umuwi sa baryo namin, dadaan muna ako dito. Ay, luto na pala to. Tara na kumain. Para bago ka umalis busog ka.
Mahirap kayo maghanap ng gutom. Tahimik namang dumulog sa hapagkainan si Ronnie. Panaka-naka silang nagkukwentuhan habang kumakain, hanggang nagpaalam na si Ronnie. Si Atoy naman ay nag-awan muna sa paligid ng bahay. Mamayang hapon pa naman siya magtitinda ng balot. Bago magtanghalian, naisipan niya munang puntahan ang kapatid, pero sa kanyang pagkadismaya, hindi siya nito pinapasok. Hindi nito ipinakita sa kanya ang mga pamangkin. Laylay ang balikat na naglakad na lang siya pauwi. Dahil nakatungo, hindi na niya namalayan na makakasalubong niya na pala si Brenda. Oh, bakit parang nalugi ang itsura mo? Kasalanan mo to lahat eh. Saang lupalop ba kasi ikaw nang galing? Bakit ka ba naninira ng pamilya? Wala ka na ba talagang gagawin kundi ang sisihin ako sa kamalasan ng kapatid mo? Sa tingin mo sino ang dapat kong sisihin? Ikaw lang naman ang sumisira sa pagsasama ng mag-asawa eh. Aba, edi ang kapatid mo. Kung masarap sana siya magluto, hindi yung puro pritong sunog lang ang kaya niyang lutuin. Hindi sana maghahanap ng ibang putahe ang asawa niya. Kung sana palaayos siya at hindi pabaya sa sarili. Kahit hindi siya kasing sexy at kasing ganda ko. Baka hindi siya lokohin ng asawa niya. Kapatid ko pa talaga sinisi mo ha? Talaga bang hanggang langit ng kakapalan ng mukha mo ha? Huwag mo nga mabanggit-banggit ang langit, ha? Ay, oo nga pala. Sagrado ang salitang langit. Hindi bagay sa isang kampo ng dilim na katulad mo. Hindi naman nakahuma ang babae sa mga binitawang salita ng binata. Hindi na rin siya nakasagot hanggang tinalikuran siya nito. Sa tindi ng galit niya, halos maglaguto ka na ang mga buto niya sa kamay sa tindi ng pagkakakuyom. Dahan-dahan pa siyang lumingon dito. Kulang na lang lumabas ang apoy sa kanyang mga mata sa talim ng titig niya sa papalayong binata. Tingnan ko lang kung makapagsalita ka pa sa akin ng ganyan sa mga susunod na araw. Pagsisisihan mo mga insultong sinabi mo sa akin. Nagngingit-ngit na umuwi ng bahay ang babae. Basta na lang niyang inihagis ang dalang basket sa sobrang inis na nararamdaman. Natapon pa ang mga laman yon. Maya-maya, bigla siyang natigilan. Itinuwid niya ang kanyang braso at tinitigan. Pagkatapos, kinapari niya ang kanyang mukha. Napatili na lang siya ng malakas nang mahawakan ang mga kulubot sa kanyang balat. Tiningnan rin niya ang hibla ng kanyang buhok. Ganun na lang ang sindak niya nang makita ang ilang hibla ng kanyang buhok na namumuti. Hindi to maaari. Kailangan ko na ulit makakain ng sariwang laman ng sanggol. Dahil kung hindi, unti-unting babalik ang dati kong anyo. Baka iwan ako ni Archie. Patuloy sa paghihisterical si Brenda habang hindi malaman ang gagawin. Para siyang mababaliw tuwing makikita ang nangungulubot na braso. Hinintay lang ni Brenda na tuluyang kumalat ang dilim sa paligid bago siya lumabas sa kanyang pinagkukublihan. Naroon siya malapit sa bahay ng buntis na nakita niya noon sa talipapa. Alam niyang paalis na ang asawa nito na isang bus driver. Oras na umalis ang lalaki, malaya na niyang magagawa ang nais niya. Maya-maya lang, nakita na niyang sumakay ng motor ang lalaki. Hinatid pa ito ng asawa habang sapo ang malaking tiyan. Lalo siyang naglaway nang makita ang bilog na tiyan ng babae. Amoy na amoy rin niya ang bango ng sanggol sa sinapupunan nito. Hindi tuloy niya mapigilan na hindi umungol sa kasabikang nararamdaman. Nang makaalis ang lalaki, agad nang pumasok sa loob ng bahay ang babaeng buntis. Nag-anyo namang pusa si Brenda at saka malayang nakapasok sa loob ng bahay. Napasukan niyang nakahiga na ang babae. Hindi na siya naghintay pa na makatulog ito. Agad na niyang sinunggaban ito. Dinig pa sa buong kabahayan ang malakas na sigaw ng babae. May ilang kapitbahay ang nakarinig sa sigaw ng babae. Agad nila itong pinuntahan sa kanila.
Tumambad sa kanila ang wala ng buhay na duguang babae. Wakwak ang tiyan nito at wala na ang sanggol sa sinapupunan nito. Agad na kumalat sa buong baryo ang nangyari sa babaeng buntis. Usap-usapan din na baka aswang ang may gawa niyon dahil sa paraan ng pagkamatay nito. Mag-iingat ka dito sa bahay kapag wala ako ha. Huwag kang basta magbubukas ng pinto. Nabalitaan mo naman siguro yung nangyari sa buntis dito sa atin. Nabalitaan ko nga. Kawawa naman yung buntis. Halos mabaliw nga daw yung asawa nung malaman ng nangyari. Sabi pa nga aswang daw ang may kagagawa nun sa buntis. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Para kasing imposible. Hindi man lang ba nila naisip na baka mabangis lang na hayop yun na nakapasok sa bahay nila? Maaari rin. Hayaan na nga lang natin sila kung ano man yung paniniwala nila sa nangyari sa babaeng buntis na yun. Hindi na natin yun problema. Tama ka dyan. Yung pakialaman na lang natin, yung tungkol sa atin. Maiba nga pala ako. Nakarating kasi sa akin na pinaalis na ng kapatid mo yung bayaw mo. Nakasalubong ko nga Hayun, galit na naman sa akin. Parang ako na naman ang gustong sisihin sa pagpapalaya sa kanya. Tinakot ko kasi yung asawa ko na kapag hindi niya pinalis yung kapatid niya sa bahay, hindi ko na sila uuwian ng mga bata. Ay ayun, natakot yung gaga. Bakit hindi mo na lang kasi tutuhanin na hindi na uwian yung babaeng yun? Di ba nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan? Kaya lang ako umuwi sa bahay namin dahil nga sa mga bata. Wala nang namamagitan sa amin ng asawa ko. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Ikaw na ang mahal ko. Ang swerte naman pala ng mga anak mo. Ang bait-bait ng tatay nila. Nako, maiintindihan mo din ako kapag naging magulang ka na rin. Sana lang hindi mo pinagsisilosan ng mga anak ko, ha? Hindi Ba't mo naman nasabi ang bagay na yan? Dati, nagsiselos ako sa asawa mo. Pero dahil napatunayan ko naman na mas mahal mo ko kaysa sa kanya, nawala na yun. At isa pa, tanggap ko mga anak mo, no? Kung halimbawa nga na magsasama na tayo, mamahalin at ituturing ko rin silang mga anak ko. Higit ko silang mamahalin at aalagaan. Salamat naman kung ganon. Yamo, magka mag-alala. Tumitsyempo lang ako. Iiwan ko na yung asawa ko. Ngayong alam ko na natanggap mo yung mga anak ko at gagampanan mo ang pagiging ina para sa kanila, lalo ko napatunayan na mas karapat dapat ka kaysa sa asawa ko talaga. Ibig bang sabihin kapag iniwan mo yung asawa mo, isasama mo ang mga anak nyo? Ganun na nga. Magsasama na tayo habang buhay, kagaya ng gusto mong mangyari. Hindi naman nakaimik pa si Brenda. Kitang-kita sa aura ng lalaki ang saya. Samantalang siya, kumukulo ang dugo niya sa mga naririnig na plano nito tungkol sa kanya at sa mga anak nito. Kahit kailan kasi, hindi kasama sa plano niya ang mga anak nito. Ang gusto lang niya ay si Archie. Nais niya ito lalong mahulog sa kanya. Balak niya itong gawing alipin na susunod sa kanyang gusto hanggang makahanap ng ipapalit dito. Nang gabing yon, nagtimpla ng maiinom si Brenda. Kakaibang kislap ang mababanaag sa kanyang mga mata habang marahang hinahalo ang tasa ng inumin. Inumin mo muna to para masarap ang tulog mo mamaya. Para mawala din ang pagod na nararamdaman mo sa maghapong trabaho. Salamat ha. Ibang-iba ka talaga sa asawa ko Yung pag-aasikaso mo sa akin, kahit kailan hindi ko naranasan sa kanya yan Magkaiba talaga kami ng asawa mo, no? Mahiga ka na at mamasahihin kita. Matapos maubos ang nasa tasa, padapang nahiga si Archie. Lumapit naman si Brenda rito at saka hinagod-hagod ang balikat pababa sa likod nito. Maya-maya, narinig na niya ang paghihilik nito. May imbing ngiti naman ang sumilay sa kanyang mga labi. Malalim na ang gabi nang lumabas ng bahay si Brenda. Walang ingay niyang binaybay ang daan papuntang bahay ng mag-iina ni Archie. Kinuha niya ang susi sa lalaki ng matiyak na tulog na ito. Walang ingay din na nakapasok siya sa bahay ng mga ito.
Kahit walang ilaw ang kabahayan, alam niya kung saan ang silid ng 3 mga bata. Awang mga babae ang anak ng mga ito, kaya sa iisang silid lamang natutulog. Pagbukas niya, nakita niyang nakahiga ang mga ito na magkakatabi sa kama. Buong kasabikang nilapitan niya ang mga ito. Bago pa magising ang bawat isa sa mga bata, ginilitan na niya sa lieg ang mga ito. At sa kanya malayang nilapa ang mga musmos na mga katawan nila. Kinabukasan, balita sa buong baryo ang kalunos-lunos na sinapit ng magkakapatid. Nagkataon namang maagang papunta sa bahay ng kapatid si Atoy. Isang kakilala ang nagbalita sa kanya sa nangyari. Mga pamangkin ko! Sino may gawa nito sa inyo? Sino? Inilayo na si Atoy sa katawan ng 3 magkakapatid. Kinailangan kasing takpan ang mga katawan ng mga ito dahil sa kalunos-lunos na itsura ng mga bangkay. Napalupasay na lang si Atoy sa sahig. Nang sulyapan niya ang kapatid, tulala lang ito habang tigmak ang mukha sa luha. Parang gustong magalit ng binata sa kapatid. Kagabi kasi, bago umuwi galing sa pagtitinda ng balot, dumaan siya para sana makita ang mga pamangkin pero hindi nito hinayaan na makita niya ang mga bata. Sinabihan pa siya nito na kapag iniwan sila ng asawa nito, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Hindi na nakapagpigil, nilapitan niya ito at hinawakan sa magkabilang balikat at marahas na niyugyog. Bakit hindi mo nagawang protektahan ng mga anak mo? Bakit? Ano ba ginagawa mo? At hindi mo alam na may masama nang nangyayari sa mga anak mo? Ano? Magsalita ka! Baka naman abala ka naman sa pagsunod-sunod sa asawa mo. Kaya wala kang alam na may masama nang nangyayari sa mga anak mo. Napakatanga mong nanay! Napaiyak na lang ang kanyang kapatid. Kahit paulit-ulit niya itong sigawan, nananatili lamang itong tahimik na umiiyak. Pinagsusuntok naman ng binata ang pader habang sumisigaw. Wala siyang pakialam kahit pa dumudugo na ang kanyang kamao. Awa naman ang mababanaag sa mukha ng mga taong nasa paligid. Ilang oras pa bago dumating si Archie. Hindi rin ito makapaniwala sa nalaman. Nasa trabaho na siya nang may magbalita sa kanya sa nangyari sa mga anak. Nadatnan niyang nasa kabaong na ang mga anak. Nakasara ang mga yon. Parang may nakadaga na mabigat na bato sa kanyang mga paa na hirap yung ihakbang. Nang makita ni Atoy ang pagdating ng bayaw, nilapitan niya ito. Ano ginagawa mo dito? Tingnan mo mga anak mo! Habang nasa kandungan ka ng babae mo, naghihirap naman ang mga pamangkin ko. Kung nasa bahay ka lang sana, baka hindi nangyari ito sa kanila eh. Sana ikaw nagprotekta sa kanila. Tama na. Huwag mo akong sisihin sa nangyari sa kanila. Masakit din sa akin to, bilang ama. Hindi ko ginusto nangyari sa kanila. Masyado kayong makasarili ni ate. Puro sarili niyo na lang iniisip niyo. Wala kayong kwenta mga magulang. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Tsuhin ka lang ng mga bata. Kami ang mga magulang. Dapat nga wala ka dito eh. Ako lang naman ang tunay na nagmamalasakit sa mga bata. Habang ikaw, abala sa kabit mo at ang ate, abala sa pagsunod-sunod sa iyo at pagkatapos iiyak at magkukulong sa kwarto nyo. Samantalang ako ang nag-aasikaso sa mga bata. Ngayon, sabihin mo ulit na dapat wala ako dito. Ano bang gusto mong palabasin ha? Ikaw ang santo dito at kami ang masama at pabayang magulang? Totoo naman di ba? Pabaya kayo mga magulang! Makasarili! Umawat na sa kanila ang mga kamag-anakan na naroon bago pa lumalim ang kanilang hidwaan. Tila natauhan naman si Atoy nang marinig ang sinabi ng kanilang tiyuhin na igalang naman nila ang burol ng mga bata. Napatungo na lang ang binata at tahimik na naglakad palabas ng bahay. Sa labas, sumagap muna ng sariwang hangin ang binata.
Maya-maya, humahagulgol na siya ng iyak. Isang kamay naman ang humawak sa kanyang balikat. Nalingunan niya si Ronnie. Ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Hindi pa naman. Galing ako sa bahay niyo eh. Wala ka. Akala ko nga nagtitinda ka ng balot kaya inabangan na kita. May nakapagsabi lang sa akin sa nangyari sa mga pamangkin mo. Wala na sila eh. Wala na sila. Ano bang nangyari? Sabi, aswang ang may gawa nun sa mga pamangkin ko. Aswang? May pinaghihinalaan ba kayo kung sino? Wala pa nga sa ngayon eh. Pangalawa na ang mga pamangkin ko sa biktima ng aswang na yon. Yung una, babaeng buntis. Nang muling umiyak ang binata, hinayaan lang ito ni Ronnie para kahit papaano ay gumaan ang bigat nito sa dibdib. 3 araw lang ibinurol ang 3 bata. Naging madamdamin ang huling sandali ng paghahatid sa mga ito. Nahimatay pa ang kapatid ni Atoy sa matinding emosyon na nararamdaman. Inalalaya naman ito ng asawa. Si Atoy naman ay tahimik lang na umiiyak sa isang tabi. Malayo sa mag-asawa. Pagkatapos ng libing, dumiretso na ng bahay si Atoy. Datnan niya doon si Ronnie. Pasensya na kung hindi na ako sumama hanggang sementeryo ah. Oo, ayos lang. 3 araw ka namang nagpuyat sa lamay ng mga pamangking ko eh. Alam ko, hindi ito ang tamang oras pero kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng nangyari sa mga pamangkin mo. Aswang nga daw ang may gawa nito sa mga pamangkin ko. Matutulungan mo ba ako? Oo naman. Kung hindi natin mahuhuli ang aswang na yon, marami pa siyang mabibiktima sigurado. Salamat kuya. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo. Wala naman ako maasahan sa kapatid at bayaw ko eh. Hinayaan nga nilang mapahamak yung mga bata eh. Sila ang mga magulang, pero wala man lang silang nagawa para protektahan ang mga pamangking ko. Siya nga pala, narinig ko na usap-usapan ng mga tao sa burol. May kabit daw ang bayaw mo? Oo. Mas inuna pa niya yung kabit niya kaysa samahan yung mag-iinan niya. Kung umuwi lang sana siya sa bahay nila, baka nakaligtas pa yung pamangking ko eh. Wala man lang silang ginawang mag-asawa. Pati kapatid ko, hinayaan niyang mapahamak ang mga anak niya. Mga walang kwenta mga magulang. Nauunawaan kita sa galit na nararamdaman mo. Pero kailangan mo magpakatatag. Paano? Alam mo bang, mga pamangkin ko lang ang nagbibigay sa akin ng pag-asa para magpatuloy. Nang mawala yung mga magulang namin ni ate, pakiramdam ko nag-iisa na lang ako eh. Wala naman kasing pakialam sa akin si ate simula na magsama sila ng asawa niya. Hindi ka nag-iisa. Nandito naman ako eh, di ba? Magkaibigan na tayo. Tanging pagtango na lang ang nagawa ng binata kay Ronnie. Hinayaan naman niya ito na ibuhos ang lahat ng bigat at paghihinagpis nito sa nangyari. Nagtagal pa si Ronnie sa baryo na yon. Hindi na rin umatake ang sinasabing aswang na pumatay sa buntis at sa magkakapatid na ipinagtataka naman niya. Noong isang araw kasi, kabilugan ng buwan, inaasahan niyang muli yung mambibiktima pero hindi yun nagparamdam. May palagay siya na naroon pa rin ang aswang sa baryo na yon. Atoy, may itatanong ako sa iyo. Lahat ba ng mga taga rito kilala mo? Oo naman. Lahat ng mga taga rito halos magkakakilala lang. Kilala ko rin yung mga bagong salta dahil sa pagtitinda ko ng balot. Wala ka bang napapansin na kakaiba sa mga taga rito? O di kaya sa mga dayo sa inyo? Lahat naman sila mababait. Maliban sa kabit ng bayaw ko. Teka,
Dayo rin ba yung kabit niya? Oo. Walang nakakaalam kung taga saan ang babaeng yun. Basta na lang siya sumulpot dito na parang kabuti. Lahat naiinis sa kanya, lalo na yung mga kababaihan. Lahat kasi nasa kanya na. Para siyang Diyosa sa ganda. Dati nga nagkaroon pa ako ng crush sa kanya nung hindi ko pa alam na kabit siya ng asawa ng kapatid ko. Anong itsura ng kabit ng bayaw mo? Maliit lang siya. Parang nasa 5 talampakan lang ata ang taas. Maputi at sobrang kinis ng balat talaga. Tapos maamoy yung mukha niya. Ang ganda ng mga mata. Parang tutunawin ka sa titig. Tapos sexy din. At kahit sino, mahuhumaling talaga sa ganda niya. Sobrang bata niya tingnan. Sabi nga nila parang manika. Anong pangalan niya? Ang pagkakaalam ko, Brenda ang pangalan ng batang kabit ni Kuya. Hindi na narinig pa ni Ronnie ang iba pang sinasabi ng binata. Ang bilis ng kabog ng dibdib niya ng mga oras na yon. Malakas ang kutob niya na naroon sa baryo na yon ang hinahanap niya. Nararamdaman niyang malapit ng mag-cruise ang landas nila ni Ana. Pwede mo ba akong samahan sa bahay niya? Ha? Sa bahay ba ni Brenda? Oo. Gusto ko lang makatiyak kung siya yung taong hinahanap ko. Yun ba ang dahilan kung bakit saan-saan ka pumupunta? Huwag mong sabihin na kasintahan mo siya. Kung siya nga si Ana na matagal ko nang hinahanap, hindi ko siya kasintahan. Malaki ang atraso niya sa akin. Kailangan ko siyang maibalik sa lugar namin. Anong nagawa niyang kasalanan sa'yo? Pinatay niya ang inay ko at kasintahan ko. Wala siyang utang na loob. Pagkatapos siyang arugain ng inay, siya pa pala ang kikitil sa buhay nito. Dinamay pa niya ang kasintahan ko at ibang tao sa lugar namin. Mabuti pa, puntahan na natin. Baka mamaya malaman pa niyang hinahanap mo siya dito. Tumakas pa yun. May palagay akong alam niyang nandito ako. Kaya siguro hindi magtagpo yung mga landas namin. Masyadong tuso ang babaeng yun. Nagmadali na silang pumunta sa bahay ni Brenda. Pagdating doon, saradong-sarado ang bahay. Sinubukan pa ring tumawag ni Atoy habang nagkukubli si Ronnie sa di kalayuan. Isang kapitbahay naman ang lumabas at sinabing hindi na doon nakatira ang babae. Nang tanungin ito ni Atoy kung saan kaya lumipat, hindi nito masabi kung saan. Umalis na daw doon. Malamang magkasama na sila ng bayaw ko. May palagay akong nandito pa siya. Baka gusto lang niyang isipin ko na wala na siya rito para umalis na rin ako. Anong gagawin natin? Kailangan ko ng tulong mo, Atoy. Ikaw ang magsisilbing mga mata ko sa labas. Kapag tama ang hinala ko na siya si Ana, mabibigyan na rin natin ng hustisya ang pagkamatay ng mga pamangkin mo. Maging nung buntis. Anong ibig mo sabihin? Si Ana o Brenda ay hindi yun ang tunay niyang kaanyuhan. Mukha lang siyang bata at maganda. Pero ang totoo niyan, nasa 80 ng edad niya. Kaya siya bata tingnan dahil isa siyang aswang. Para mapanatili niyang ganda at kabataan, pagkain ng sanggol at mga batang sikreto niya. Siya ang aswang? Siya ang pumatay sa mga pamangkin ko? Oo, ang estilo nila ay iisa. Mahilig din mga bit si Ana. Mas gusto niyang makipagrelasyon sa mga pamilyadong lalaki. Sisirain niyang pagsasama ng mag-asawa at ang mga anak ng mga ito ang kanyang puntirya na biktimahin. Nanginginig ang mga tuhod ni Atoy sa revelasyong iyon. Napaupo na lang siya habang awang ang mga labi. Nawala na siya ng sasabihin. Pinaghalong takot at galit ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Hindi makapaniwala na ang babaeng minsang hinangaan at sumira sa pamilya ng kapatid ay isa palang aswang. Gaya ng napag-usapan nila, si Atoy ang naging mata ni Ronnie para malaman kung nasaan ang kinaroroonan ni Brenda o Ana. Kahit mabigat pa ang pakiramdam, pinilit na rin ni Atoy ang maglako ng balot.
Isa kasi yun sa paraan niya para makakalap ng impormasyon sa bayaw o kahit sa babae. Isang hapon habang naglalako ng panindang balot, napadako siya sa bahay ng kapatid. Mula sa labas ng gate, minasdan niya yon. Mapait na napangiti na lang siya nang maalala ang mga pamangkin na sumasalubong sa kanya tuwing umuuwi. May ilang minuto ring nakatayo doon. Akmang aalis na sana siya nang mapadako ang paningin niya sa babaeng marungis, gulagulan nitang suot na damit at nagbubungkal sa basurahan. Naawa siya kaya balak niyang bigyan sana ng balot nang matigilan sa paglingon nito sa kanya. Isa pa. Ate, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan na itsura mo? Teka, nasaan ang asawa mo? Tuluyan na ba siyang nakisama sa babaeng yon? Sa dami niyang tanong dito, blankong tingin lang ang ibinigay nito sa kanya at saka ipinagpatuloy ang ginagawang pagbubungkal sa mga basura. Naiyak na lang si Atoy sa kalagayan nito. Hindi na niya itinuloy ang paglalako ng panindang balot. Inuwi na lang niya ang kapatid sa bahay nila. Hindi niya siguro kinaya yung mga nangyari. Kaya nasiraan na siya ng bait. Ako man, hindi ko kaano-ano ang kapatid mo. Nakakaramdam din ng habag sa sinapit niya. Masigit na kailangan kanya ngayon. Isang tabi mo muna yung tampo mo sa kanya. Tama ka, kuya. Wala namang ibang magdadamayan kundi kami na lang ni ate. Lalo lang nadagdagan ng galit ko sa bayaw ko . May palagay akong magkasama sila ng kabit niya. Napakasama niya. Nakita mo ba yung bahay niyo? May nakatira kaya doon? Hindi ko na napansin . Nabuhos na kasing atensyon ko kay ate. Pero aalamin ko kung doon sila naglulungga. O basta mag-iingat ka lang . May palagay ako na alam din niya na magkaibigan tayo. Baka ikaw nang isunod niya. Huwag ka mag-alala, kuya. Mag-iingat ako. Lalo na't alam ko na yung pagkatao niya. Ilang araw na nasa poder ni Atoy ang kapatid, walang pagbabago rito. Madalas lang tong tulala at ang tanging binibigkas na pangalan nito ay sa asawa. Hindi tuloy maiwasan ni Atoy na mabuhay muli ang inis sa kapatid. Sa kabila na nangyari sa kanya, ang mahalaga pa rin sa kanya yung asawa. Minsan, naisip ko na bakit kailangan pa nila magparami ng anak kung asawa lang niya yung mahalaga sa kanya. Iniisip niya siguro kung marami silang anak, hindi siya basta-basta iiwan ng bayaw mo. May mga babae talagang katulad ng kapatid mo. Halos sambahin na ang asawa. Hindi ko alam kung anong pinapakain ng bayaw ko sa kapatid ko . Mas naapektuhan pa talaga siya sa pagkawala ng asawa niya kaysa sa mga anak niya. Ibang klaseng pagmamahal naman yan sa asawa. Naiilang na lang din si Ronnie sa kalagayan ng magkapatid. Nauunawaan niya si Atoy sa paghihimutok nito sa kanyang ate. Sadya yatang may mga babae na marupok pagdating sa pag-ibig. Katulad din ng ibang mga lalaki na pumapatol pa sa iba kahit pamilyado na. Naaalala na naman niya si Ana. Minsan, muntik na rin siyang mahulog sa bitag nito. Mabuti na lang mas nanaig ang pagmamahal niya sa kasintahan kaysa sa pang-aakit nito. Nang hapong yun, maagang umalis ng bahay si Atoy para maglako ng panindang balot. Nangako naman si Ronnie sa kanya na babantayan nito ang kapatid niya. Habang naglalakad, pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. Dama niya ang bigat ng paligid. Binilisan na lang niya ang paglalakad hanggang makarating siya sa mga bahayan. Kahit papano, nawala ang kabang kanina pa niya nararamdaman. Nagtungo rin siya sa bahay ng kapatid. Napakunot siya ng noo nang makitang may ilaw yun. Nangangahulugan lang na may nakatira doon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa naiisip na posibilidad. Kahit hindi pa nangangalahati ang kanyang balot, humakbang na siya pabalik ng kanyang bahay. Ngunit pagdating sa lugar na wala ng bahayan, biglang humarang si Brenda. May nakapaskil pang matamis na ngiti sa mga labi nito.
Oh, nagmamadali ka yata. Ubus na ba ang paninda mong balot? Hindi pa. Pero kailangan ko na muna kasing umuwi eh. Bakit? Para sabihin kay Ronnie na may nakatira sa bahay ng kapatid mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tumabi ka na lang. Ang lapad naman ng daan ah. Kahit 10 katao kasya. Bakit ba parang tingin ko sa'yo namumutla ka? Natatakot ka ba sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Baka kasi ikaw na ang isunod ko sa mga pamangkin mo. Kung ganun, ikaw nga ang pumatay sa kanila? Halimaw ka. Paano mo nagawa yun sa mga pamangkin ko? Kasasabi mo lang na isa akong halimaw. Ikaw nga talaga matagal nang hinahanap ni Kuya Ronnie. Ang dami mo nang pinatay. Oo talaga? Yan ba ang kwento niya sa'yo? Paraanin mo na ako. Hinihintay na ako ng kapatid ko. Para namang itinulos sa kinatatayuan niya ang binata. Habang ang babae ay mataman siyang tinitigan. Nang makakuha ng pagkakataon ay tumakbo si Atoy sa kabilang direksyon. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang biglang sumulpot sa harapan niya ang babae. Matalim ang titig nito sa kanya. Naging mabalasik na rin ang anyo nito. Sa tingin mo, ganong kadali mo kung matatakasan? Lumayo ka sa akin. Aswang ka. Layuan mo ako. Tutal naman sagabal ka sa mga plano ko at alam mo na ang pagkatao ko. Dapat ka nang mawala. Wag! Maawa ka! Wag! Kahit gaano pa kalakas ang sigaw ni Atoy ay walang nakakarinig sa kanya. Malayo kasi ang kinaroroonan niya sa mga bahayan. Nilundag siya nito na sanhi para matumba siya sa lupa. Saka siya kinubabawan, pinagkakalmot siya nito sa iba't ibang parte ng katawan. Pilit nitong dinudukot ang kanyang puso pero panay salag niya sa mga kamay nito. Sa kalagitnaan ng kanilang pagbubuno ay biglang dumating si Ronnie. Hinila nito ang babae palayo sa binata. Sila naman ang nagpangbuno nito, habang si Atoy gumagapang palayo sa mga ito. Dito ka lang pala nagtatago sa pangalang Brenda. Bakit? Bagay naman sa akin ah. Bakit pa kasi hindi mo pa ako tigilan? Sa tingin mo titigilan kita pagkatapos ng ginawa mo sa nanay ko at sa nobya ko? Pwes, kung gusto mo na silang makasama, isusunod na kita sa kanila. Mabangis na inatake ng babae si Ronnie. Hindi naman nagpatalo ang binata. Makailang ulit niyang naisalya ito pero mabilis ding nakakabangon. Lalong naging mabalasik ang anyo nito. Mas naging mapupula ang mga mata. Wala ring tigil sa pagtulo ang malapot nitong laway. Sa isang pagsugod nito, natanggal sa liig ni Ronnie ang medalyon na galing kay Tata Pilo. Nakaramdam ng kakaibang init ang binata nang masinagan siya ng silahis ng buwan. Parang mapupunit ang buong katawan niya sa tindi ng sakit. Napasigaw na lang siya habang nakaluhod at nakatukod sa lupa ang dalawang braso. Sa isang iglap, nagbago ng anyo si Ronnie. Nagitla naman ang babae sa kanyang nasaksihan. Samantalang si Atoy ay tila gusto ng takasan ng ulirat. Umangil ng malakas si Ronnie bago mabilis na sinugod ang nabiglang babae. Walang awang winakwak ni Ronnie ang katawan nito. Pagkatapos, hinalukay niya ang lamang loob nito at saka dinurog ng kamay. At saka niya pinugutan ng ulo. Nakatulala na lang si Atoy habang nakatingala sa kanya. Tila nakalimutan na niya ang iniindang sakit sa mga sugat. Nang humarap sa kanya si Ronnie, napapitlag pa siya at gumapang palayo. Wag! Maawa ka sa akin! Huwag mo akong patayin! Atoy, wala akong balak na saktan ka. Natigilan naman si Atoy at dahan-dahan ang ginawang pagharap dito. Bumalik na ito sa dati nitong anyo. Nakasuot na rin ulit dito ang medalyon. Tao ka na ulit? Totoo ba yung nakita ko kanina? Isa ka ring aswang? Oo. Nasa dugo ko ang pagiging aswang. Pero wala lang akong pagpipilian.
Okay na rin to. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon hindi ko pa rin natatagpuan si Ana. Bagay lang sa kanya yun. Sa bibig niya mismo nang galing na siya ang pumatay sa mga pamangking ko eh. Napakasama niya. Mabuti pa, umuwi na tayo. Kailangan magamot ang mga sugat mo. Maiba nga pala ako. Paano mo nalaman na nandito ako? Kanina, habang nakatanaw ang ate mo sa bintana, parang sandaling nagbalik siya sa katinuan eh. Sinabi niyang si Brenda nga daw ang pumatay sa kanyang mga anak, na isa itong aswang. Sobrang nag-aalala siya sa'yo dahil ikaw nga daw ang susunod ng babaeng yon. Grabe, akala ko talaga katapusan ko na kanini. Salamat kuya. Iniligtas mo na naman ang buhay ko. Wala yon. Magkaibigan tayo, di ba? At saka, nangako ko na tutulong ako na mabigyan ng hustisya ang mga pamangkin mo. Ngumiti naman si Atoy. Paminsan-minsan ay napapangiwi pa rin siya sa kirot ng mga sugat. Bago umalis sa lugar na yon, sinulyapan pa nila ang nagkalat na parte ng katawan ng babae. Pagdating sa bahay, naabutan nilang tulala na naman ang kapatid. Magkagayon man, masaya na rin si Atoy dahil nabigyan na nila ng hustisya ang pagkamatay ng mga pamangkin. Ate, nagbayad na yung pumatay sa mga anak mo. Matatahimik na rin ang mga kaluluwa nila. Niyakap pa ni Atoy ang kapatid. Wala namang naging tugon mula rito. Basta na lang itong nakatingin sa malayo. Natuklasan din nila ang wala ng buhay na katawan ni Archie sa bahay nilang mag-asawa. Katulad sa nangyari sa mga anak nito, winakwak din ang tiyan. Walang laman loob at halos mapugutan na ng ulo. Ilang araw pagkatapos ng mga sunod-sunod na pangyayari sa pamilya ni Atoy, nagdesisyon siyang dalhin na lang muna ang kanyang kapatid sa isang asylum na pinamamahalaan ng mga madre. Sigurado ka na ba sa desisyon mong ito? Oo kuya. Mas maalagaan siya na maayos dito eh. Parati ko na lang siyang dadalawin. Ikaw, anong plano mo ngayon? Naisip ko na hindi maaring pagtitinda lang ng balot ang maging trabaho ko habang buhay. Kapag may maayos na akong trabaho, tsaka ko nakukunin si ate dito. Kung ganun, good luck sa mga plano mo. Alam ko namang magtatagumpay ka. Basta kapag may kailangan ka, alam mo kung saan ako pupuntahan. Salamat ulit kuya. Maraming salamat. Nang araw na yon, nagkanya-kanya na sila ng landas. Si Ronnie bumalik na sa kanilang baryo. Si Atoy naman sa lumang bahay ng mga magulang. Muling babangon para naman sa kanyang kinabukasan.